ito yung sa sobrang dami niya ng skills or pag ano ng actions. Kaya importante din yung kanina sa sinabi ko na kailangan mo rin maglagay ng ganyan. Para at least pag binalikan mo, alam mo yung function na yun. Kasi minsan sa sobrang dami niya, pag di mo nilagyan, Tama. goal na yan. So, ito yung para dito sa role. Para talaga siyang flowchart eh, no? Yes, sir. Kaya ano, Engine Community PHL. And this is the Unreal Meetup Stock Series. This event is sponsored by Artmaker Studios, your world from a different perspective, with collaboration with the LaSalle University College of Computer Studies and Game Lab, UPLB Computer Science Society, UPHSL College of Computer Studies, and DevCon Manila Chapter. And this is your host, Michael Rivero. And I'm your co-host, Jelly Ann Carrillo. And let's talk about the Unreal community. This is a global network ng mga developers, designers, and even artists na currently using Unreal Engine for their projects. And as we all know, very popular ang Unreal sa gaming industry. Pero nowadays, it's being utilized in other products. So you can see some people using Unreal Engine sa kanilang product designs, simulations, VFX, and other forms of interactive content. We now have an official Unreal community here in the Philippines based in Quezon City with a chapter in Cebu. Our mission is to create a dynamic, inclusive space where Unreal Engine enthusiasts can come together, collaborate, innovate, and learn from each other. Yeah, so take note, ang Unreal Meetup Stock Series natin ay open sa lahat. So if you are interested, this is open for professionals, students, mga independent developers, mga startups. As long as you have any Unreal projects, it could be games, animations, mga digital product simulations, visualizations, and so forth. So our speaker for today is John Michael Toledo, a 3D artist and a licensed pilot. So I'm gonna pass the mic now to our friend John Toledo, a 3D artist and a licensed pilot. John, can you hear hello, me? sir. Yes, sir. Yeah. Thank you so much po, sir. Wait lang, sir. Sige. I'm gonna pass the mic to you and you can share your screen. Yan, visible na siya. Hello po. Welcome back to my channel. Joke lang. Hello, Sir Michael po pala to. So yun, today, ito nga po pala ituturo ko is Blueprint for Beginners. So, ako nga po pala si John Michael Toledo, ang host tuloy, ang guest speaker. So yun, bear with me na lang po kasi first time ko lang din po mag-guest speaker sa lahat. So yun, getting to know, I am an aeronautical engineering graduate and initially pursue career as a pilot. Pero way back before sa aviation industry kasi mahirap makakapasok. Up until now mahirap pa din naman, kaya lang swertihan lang talaga sa pagiging pilot. So yun, since during college, may mga aircraft design naman din kami and ang software na ginagamit namin usually is AutoCAD and SolidWorks. Yung AutoCAD mainly used for blueprint or pag-design ng aircraft based on specs or 2D. In terms ng specs with regards to sizes or some kind of, hindi ko masyado kung technical kasi hindi ko sure kung maintindihan din ng ibang nanonood. So yun, and for the 3D modeling, SolidWorks. And nag-transition ako sa 3D art by learning Blender to create a detailed and complex scenes. So yun,
natutunan ko yung Blender way back pandemic, since lahat ng tao is walang pwedeng mapaglibangan or walang pwedeng pagkakitaan. So yun, since may background naman ako sa 3D modeling, so nag-transition ako sa Blender para makapaggawa ng games or interior design. So yun, way back in Accenture, nakakilala ko sila Sir Michael as my manager. So, inintroduce sa amin yung... Actually, matagal ko na rin naman alam yung Unreal Engine, pero hindi ko pa talaga ganun kaano yung Unreal Engine. So, yun, natutunan ko lang din kala Sir Michael yung Unreal Engine. So, nag-start na rin ako mag-develop ng game nun. And yun, ito nga po pala yung project ko sa Accenture, yung Metaverse. And sa TCL, ngayon yung Okada event. So, na-featured na rin to last year. Or this year. Sorry, this year lang pala. So, yun. And my previous role is 3D visualizer. So, dito din sa 3D visualizer is gamit namin is Blender. And for parang parang developer din po ito, yung Verge 3D. So, ang Verge 3D is parang katulad din siya ng Blueprint, pero ito yung more on puzzle. So, yun, dito rin ako mag-start din mapag-aralan yung Blueprint. Kasi way back before, itong Verge 3D is limited lang yung tutorial. So, hindi ko siya masyado naaral. And year 2022 to 2024 is ito yung sa Accenture. So ito yung project namin before. So shoutout nga pala sa mga taga Accenture dyan. Love you. We love them. Ito nga po pala. Ito din yung mga gawa din ng mga kasama ko actually. May natulong din naman ako kahit pa paano. So yun. So, ito nga po pala yung current role ko sa 3D graphic artist sa TCL. So, ito yung mga naano ko sa project namin sa TCL. So, ito yung sa Okada. Ito yung sa pinagawa sa akin ng boss ko na live stream area. And then, ito para doon sa... Ito actually ongoing na rin itong ginagawa sa SM Makati. More on interior siya. So may mga specification or sizes na rin dyan. So ang area of expertise ko is 3D modeling, 3D animation, motion graphics, interior design, and aircraft design. And recently, yun nga yung sa Unreal Engine paggamit din ng Blueprint. Shoutout nga po pala sa tropa ko dyan na taga TCL din. Love you, man. So, yan. So, backstory. Year 2014, yun nga, nag-study after ko nang makagraduate as a aeronautical engineering. Di na rin ako nakapag-board exam kasi mas para sa puso ko is pilota talaga. So, hindi ko na siya kinareer as a engineer. So, diretso flying career na. But unfortunately, due to financial problem, nag-stop ako year 2014 din. So, nung nag-stop ako, I work as a CMM engineer. Yun nga, way back 2015 to 2016. And then, nag-resign din ako kasi I'm traveling back and forth for almost 4 hours a day or 5 hours. It's on Batangas na rin. So, yun, mahirap magano. And then, year 2016 to 2018, nagtayo yung kapatid ko tsaka pinsan ko ng computer shop. Since mahilig naman din ako mag-ayos ng computer, so ako yung naging computer technician nila way back before. And then yung year 2019 to 2020, ito yun na yung nabenta namin yung ibang property namin, kaya na-continue ko yung
pagpipiloto ko noong 2019. But unfortunately again, due to pandemic, nagkaroon ng stop hiring sa pag-hire as a pilot. So, hindi na rin ako nabigyan ng opportunity na magtuloy or mag-work as a, actually, way back before, yun nga, noong 2019, nagkaroon kami ng backer or some kind of, siguro backer nga na rin. Yun nga, na ipapasok ako as a flight instructor. So, unfortunately, hindi na rin siya natuloy kasi parang nag-backout din yung isang kausap niya na dun sa flight school. So, yun. And then, ito. Back influence, kaya ako nag-3D rin or may gumawa ng game. So, I started playing video games when I was in 7 years old, enjoying classic video game. Yung Red Alert, Crash Bandicoot, kasama ko yung tatay ko and yung mga pinsan ko. Especially dun sa, shoutout nga pala sa mga kaedad ko dyan. Yun nga yung Crash Bandicoot. Love you all. Basta yan, masaya yung Crash Team Racing. Ayun yung madalas namin nilalaro ng mga pinsan ko. Especially yung tatay ko kalaro ko na ito. So yun, 2008 to 2013 during my college days, since I am an aeronautical engineer, yun, nag-design kami, madalas kami nagde-design ng aircraft gamit yung AutoCAD and SolidWorks. And yun, nung pandemic, since yung girlfriend ko and ngayon asawa ko na, siya yung nag-introduce sa akin when it comes to graphic design. Gusto ko din naman yung graphic design, pero for me, para mas okay yung 3D. Since may background din naman ako sa 3D, mas pinurso ko yung pagiging 3D designer. Para makapag-create siguro ng mga games, interior design, gamit yung SketchUp, Twinmotion. Pero mas prepared ko pagdating sa interior design is Blender talaga. Although yung SketchUp is mas okay ata siya for interior design kasi hindi mo na kailangan na aralin yung UV or animation kung ano man yun. Basta mas okay yun sa SketchUp pagdating sa interior design. So yun, hindi siya Unreal work. Ito yung ginawa ko from Blender to Unreal Engine. Although hindi siya maganda, okay na yun. So ito, nung nakapasok din ako sa Accenture, nung wala kami masyadong project, parang inaral ko masyado yung Unreal Engine. So ito yung initial. And actually, sa tutorial lang din to. Tapos, from time to time, in-improve ko na lang din. So doon ko rin natutunan yung blueprint. So yun. Doon na tayo sa main topic is basic blueprint. So, ano nga ba yung blueprint? Yung blueprint is more on visual scripting system. Instead of writing code, you create a logic using nodes that connect with wires. Yun, sa nakikita nyo, mas okay yung, para sa mga beginner, para mas okay talaga yung, or mas okay talaga yung visual scripting or blueprint kasi nakikita mo kung ano yung variables na ginagamit mo or kung ano yung function na nakikita mo, unlike dun sa pagko-code. Minsan yung pagko-code kasi medyo nakakalito rin yun kasi hindi mo masyado masusundan yung logic, unlike dito sa blueprint. Sa nakikita nyo red, malalaman mo kung nagpa-function siya, kung may nagpa-flow yung wire dito. If not, kung malalaman mo siya hindi gumagana, is hindi yung magpa-flow yung red dito. Makikita nyo rin naman sa video na ipi-play later. So, yun. So, itong customized character, makukuha nyo siya sa Mixa mo. Pwede nyo rin naman gamitin yung default character, pero for me mas okay din yung
paggawa ng blueprint character para matutunan mo rin yung from scratch kung paano ginagawa yung sa blueprint. So yun, inaral ko to para mas maintindihan ko pa yung blueprint. Kasi actually may mas easiest way pa, pero yun nga, kailangan mo din matutunan kung paano mag-rig. So sa Mixamo, mas okay itong ganito, parang drag and drop ka na lang din. So yun, para doon sa downloadable assets, may Sketchpub, may Fab, Mixamo for characters, and yun sa Epic Store, madalas siya nagbibigay ng mga, so monthly, may mga libreng, kagaya na din ng games, may monthly meron siyang libreng assets. So sa makikita nyo sa video mamaya, halos lahat ng assets is mga dinownload ko lang from Epic Store. So ito yung sa Mixamo. If you want to learn Unreal Engine blueprint scripting, no need to create character or animate or rigging. So yun nga, hindi mo na siya kailangan aralin kung kasi mainly focus mo lang naman is pagde-develop or para gagawa ka lang ng game. Hindi mo naman kailangan lahat gawin mo from scratch. So meron ka naman din mga resources. Dun para sa beginner, mas okay din kumuha na lang muna ng resources. Tsaka nyo na lang din pag-aralan pag okay na. Or natutunan nyo na yung pag-create ng game. So, yan. Ito yung own workflow ko or madalas kong ginagawa pag create lang ako ng project. So, first, yan, create a project. Tapos, punta ka lang din sa Mixamo, pili ka ng character doon or animation na gusto mo. And ito yung makikita nyo sa Unreal Engine mismo. Pag create ng project, pag-download sa Mixamo, and ito na mismo yung prototype or more on prototype sorry. So ito yung sa default character. So next, ito nga pala, bago ka mag-download sa Mixamo ng animation or character, sa characters, pwede ka mag-download agad-agad or parang click mo lang download, okay na. Pero pag sa animation naman, hindi mo na kailangan tong i-download yung i-select mo tong without skin. Bakit? Kasi mas pag dinownload mo yung with skin, so masasama to mismong buong mesh na to. So pag without skin, yung mismong rig lang na itong character na to, hindi na masasama. Para at least kung pag hindi mo siya sinama, mas optimize yung game, hindi doble yung madadownload mong mesh. So yun. So, ito, if you download characters from Mixamo, create a separate folder per each character. So, ito yung madalas kong ginagawa or madalas kong tawag dito, kine-create yung paggana ng folder kasi parang especially doon mismo sa loob ng engine para at least malalaman mo yung kung anong element ba to, kung animation ba to, blueprint or mesh. Pag hindi ka kasi organized, mas malilito ka kung paano mo kukunin yung mga, kung para saan ba to, yung mga ganun. So, yan. So, ito, pag na-drop mo na yung character, ito yung kailangan mo i-select. Pag dinrag mo kasi yung character, ito yung lalabas na or magpa-pop up na window. So, i-click mo yung skeletal mesh, tapos i-select mo yung mismong character mo na to. Kasi pag hindi mo siya select, is hindi rin lalabas yung mismong character mismo sa Unreal Engine. So, yun. So, ito yung nabanggit ko kanina. Skeleton, tapos select mo ito yung non-PBR skeleton. Kasi, wait lang. Kasi itong SK Mannequin, ito yung para sa default character. Since gagawa tayo ng customized character,
i-check nyo na lang dito, i-check nyo tong non-PBR skeleton. Ito yung galing sa Mixamo. So, yun. Ngayon, para mag-create tayo ng blueprint dun sa character, i-right click nyo lang mismo dito, or paano ba magpa-pop up tong nasa ilalim? Mapapop up nyo siya using control plus space bar para mag-pop up itong window na to. So after mag-pop up nyan, i-right click nyo lang yung mouse, tapos hanapin yung blueprint class. Ito na yun. Blueprint class, ito na lalabas. And then, wag nyo na lang din kakalimutan doon sa skeleton mesh asset. I-check nyo ulit yung kung ano yung kanina dinrag mo or kaninang sinelect mo. Sorry, Bert, medyo nag-stutter lang. So, ito nga po pala yung pag naka-create ka na ng blueprint class, ito na yung lalabas. And wag nyo din kakalimutan na kung ano yung character na da-download mo or kung anong gusto mong naming, wag mo rin kakalimutan yung name niya. So, BP_James, ito yung pinangalan ko. Ano yung BP? BP stands for blueprint. So, yun. Select page. So, pag na-select nyo na itong non-PBR, ito yung lalabas na naka T-shape. Ayan, nakabato na. So, yun. Yes po. Thank you, sir. So, nakapag-create na tayo ng blueprint para dun sa mismong character. And punta naman tayo doon sa animation blueprint. So, right-click mo lang ulit to. Pwede mo rin naman din i-type pag hindi mo nakikita or kung alam mo na yung command, pwede mo na lang din naman type dito. So, yun. Since nakikita naman siya, so, animation blueprint. Ano tong animation blueprint? Itong animation blueprint is more on pag-create mo ng movements or para dun sa animation niya din. So, ito na yung blueprint, animation blueprint. So, ito yung pinangalan ko dun sa blueprint na to, AnimBP_James. So, animation blueprint _James. So, yun. So, before that, so, ito yung default niya para dun sa event grab. Hindi muna natin ito gagalawin kasi kailangan muna natin ma-activate yung mismong animation niya. So, kiklik nyo itong aning graph. Ito na yung lalabas sa aning graph. So, ito yung default niya. So, ito nga na outpost, i-click nyo dyan or i-drag nyo palabas. I-type mo itong slot default slot. So, ito na lalabas. And then, after that, so, itong source na to, i-click mo, palabas. I-hanapin yung state machine. So, sa mapapansin nyo, nire-rename ko dito is locomotion para dun sa animation nyo. Yung idle, walk, run, jump. So, yun. So, pag na-click nyo na tong locomotion, ito na yung lalabas. So, entry. So, para mag-create ng ganyan, kailangan para dun sa add state. So, add state. So, ito, sa lahat ng ginawa ko tong apat, ang naming niya is idle, jump up, jump idle, jump down. So, yun. Bali, itong mga animation na to is dinownload ko na rin sa Mixamo. So, sa mapapansin nyo, pag ginano mo yung sa idle, pag kilik mo tong idle, ito yung lalabas. So, ito sa idle, dinrag ko dito. Ito yun na yung magiging ano. As I mentioned, di ba, para naka-letter T shape tong kanina. Sa letter T. So ngayon, kaya siya nagkaroon ng idle animation. So dinarag ko yung idle animation. So hindi na siya naka-letter T. T-post pala kami, sorry. So ito na, idle.
Ngayon, itong apat na to is kailangan din lagyan ng variables. Ito para doon sa pag kinlik nyo tong option na to, ito yung lalabas. So, click nyo lang din yan. Kasi pag hindi nyo na-click yan, magkakaroon ng problema sa jump up or jump idle. So, yun. Active. So, pag kinlik mo naman tong jump idle to jump down, ito na yung magiging ano niya, magpa-pop up na window. Tapos, itatype nyo para dun sa, or magkikreate muna kayo ng variable na is jumping para malaman nung logic kung halimbawa pag nasa edge na siya, so pag nasa edge na siya at tinuloy niya doon, hindi siya magja-jump kung hindi mo ilalagay itong, or hindi siya naka-polling tawag dito, naka-idle para dun sa jump down. Hindi magpi-play animation na yun. So, pag hindi mo ginawa tong ano. So, ito, nag-create ako ng variable ng is jumping. So, ito, ngayon after nun, meron na tayong animation blueprint kay James. Ngayon, para ma-activate yung mga animation, kailangan mo din ng blend space. So, kagaya ng sinabi ko dun sa kanina, para mag-pop up din, dito sa ano to, i-right click nyo lang din dyan, tapos ang type nyo is blend space 1D. So, ito na. So, ito yung ano, para ma-activate yung pag-walk niya, or it's either idle, walk, or run para ma-activate yung ano. So, sa mapapansin nyo, ito na yung default niya. Actually, itong name, ang default nito is horizontal. I-change name niya na lang as speed. So, ang settings ko is 600, yung max speed niya. Ito yung sa 600. Sorry, before that, i-drag nyo muna dito yung idle, walk, run. Tapos, before na ito is horizontal, i-type nyo lang dun para sa speed. So, ito na siya. So, yung kanina, para dun sa idle, i-delete nyo din agad, or pwedeng wag nyo muna galawin yung idle kanina. So, since meron na tayong blend space para doon kay James, i-drag nyo yung blend space kanina. Ito na yung lalabas, aning BP James. Tapos, click nyo lang itong none, or ilabas nyo, drag. Tapos, i-type nyo doon is speed. Ngayon, sa kanina, kailangan na natin activate yung sa animation niya. So, ito, event graph. Since ito na yung gagalawin natin, click nyo lang din tong icon na to, tapos type nyo cast to BP James, tapos connect nyo lang din dito sa cast to BP James, tapos i-promote mo as a variable. So, pag na-promote as variable to, lalabas dito yung BP underscore James. So, ito na. Ito na yung magiging ano niya. So, ito. I-drag nyo tong try to get on owner. Tapos type nyo velocity. Tapos forward vector. Yan. So, okay na yung sa animation niya or yung sa variables. Ngayon, since okay na yung animation blueprint, na tapos na rin natin yung sa ano niya, ito na yung magiging ano niya, from T-pose to idle pose. So, yan. Click nyo lang din tong sa may skeletal mesh ulit. Ay, sorry. Dito sa animation mode, click nyo tong use animation blueprint. Ito na yung piliin nyo, anim BP ng kinrate natin before.
So, ayan. So, wag nyo lang din kakalimutan hanapin din tong settings na to kasi pag hindi nyo siya inano yung settings na to, magkaka-problem dun sa camera. So, para mag-invert yung mouse rotation and then para dun sa movement din, magkakaroon ng problema sa animation na imbes na naglalakad siya from left, maglalakad siya nga ng left pero naka-forward yung animation. So, wag nyo nga kalimutan i-uncheck. Tapos, i-uncheck na. Tapos, check nyo rin to. So, yun. Check nyo rin to. Tama yung check nyo rin. So, yun. Para dito naman sa blueprint, yung blueprint ni James mismo. So, ito yung default niya kanina. So, para magawa yung ganito, click nyo rin dito, custom player control, or simply click this, tapos i-drag nyo rin palabas, tapos i-type nyo custom player controller, and then from object, i-drag nyo rin siya, tapos type nyo rin is get player controller, and then after that, click nyo rin dito, tapos i-type nyo rin is valid. So from is valid, sa input object, i-click nyo rin dito, tapos i-drag palabas, i-type nyo rin ito enhance or add mapping context. So yun na. Ito na yung sa mapping. So para makapag-create ng input, yung pag-control, para makontrol yung player, so yung WASD. So yun, para mas organize yung folder, gumawa rin ako para dun sa input action niya. So makikita nyo naman dyan. Ay, washout pala dyan sa bayaw ko. Sorry. So yun nga po yung input action, and then so since pwede nyo na rin naman i-type dito yung input or input action, ito na yung magiging result niya. So, lahat tong niname ko is IA, it stands for input action. So, nag-create din ako ng input action na para sa jump, loop, move, run. Tapos, ito na. And for the IMC, ito yung mismong controller niya. Ito, add mapping context. And wag nyo din kakalimutan itong IA underscore jump. Minsan, ito yung pinakauna is para dun sa default character. Pag nagkamali kasi kayo dito ng pag-input or pag-select, magkakaroon din problem dun sa mismong character. Magtataka kayo bakit hindi gumagana yung forward, hindi gumagana yung ibang function, kasi nagkamali din dito dun sa input action na select nyo is for default default character ng Unreal Engine. So, ito na yung IMC. Ito na yung para dun sa ano. So, ito na yung i-click nyo dito sa mappings para dun, and then select nyo rin yung pag na-click nyo itong mappings, i-select nyo rin yung sa ito. Sa na-mention ko kanina, wag nyo rin kakalimutan para i-select yung mismo para dun sa character nyo. Ayan, loop, move, tsaka run. So, ito yung pinaka minsan nalilito pa rin ako ngayon. Huwag nyo rin kakalimutan i-select tong mga option na to kasi minsan nagkaka-problem sa camera settings or sa movement din. Since meron na tayong IMC, ito yung kanina na sinasabi ko rin na para dun sa may specific settings na ano, ito yung para dun sa default na character ng Unreal Engine, and ito yung para dun sa ginawa nating IMC kanina. So, ayan, meron na tayong character input. So, paano ko napalabas tong ganitong comment? Siguro, drag yung lahat or select yung lahat and then type C para mapalabas to.
para dun mas madali mo siya maintindihan kung nakikita mo yung comment na ganyan. So ito yung sa binanggit ko kanina. So yun nga, para dun sa input action, i-drag nyo to and then type nyo yung split struct pin para magkaroon kayo ng option na para dun sa X and Y. So after nun na maano mo yung option na to, sa triggered, i-click nyo to or i-drag palabas and then type add movement input. And then after that, dun sa world direction, i-click nyo ulit to, tapos get right vector. And then, para dito sa para mapalabas din tong get controller rotation, is click nyo rin tong inrot X roll. And then, type get control rotation. Same dito. Actually, for the tawag dito, for left and right, kailangan mo tong roll tsaka yaw. And for the forward vector, hindi mo na siya kailangan since wala naman siyang ibang direction. So, yun. Para din naman sa camera setup or pag-input ng, para maning sa loop or camera. So, right-click nyo ulit sa labas, tapos type IA_loop and make sure na i-select nyo yung mismong input action para dun sa character nyo. So, ang first nito is, kagaya sa na-mention ko, is action value. Para mapalabas ulit tong option na to, i-ano nyo ulit yung split struct pin. So, yun. Para dun sa yaw input and pitch. Yun. So, after that, meron ka ng sa camera. And then, after nyan, right-click ka ulit sa labas and select mo yung, or type mo yung IA_run. Tapos, ngayon, i-drag mo itong character movement kasi pag hindi mo to dinrag yung character movement, hindi lalabas tong option na to. So, yun. So, i-drag nyo yung character movement from here to here. So, yun. So, i-click mo lang itong character movement or kahit saan mo gusto. Tapos, type mo set max walk speed, walk speed. So, lalabas tong option na to. And then, pwede mo naman siyang copy-paste. I-set mo yung set mo muna to 600 para dun sa maximum speed. Para pag na-reach na tong 600 or pag 200 pataas, tsaka siya tatakbo. So, pag nasa 200 below, tsaka siya maglalakad. Although, automatic naman dito na once na pinrest nyo yung para dun sa toggle walk run, tatakbo or maglalakad naman siya. So, ito para dun naman sa jump. So, ito na. So, medyo basic lang din yan. Type mo lang jump and stop jumping. So, ito na yung pinaka final step. So, yan. I-click mo lang din itong hanapin mo doon sa window tab. Tapos, type mo yung world settings para mapalabas tong ganitong settings. And then, hanapin mo yung game mode and type mo yung BP_third person game mode. Ito na yung magiging final result. So na kasi parang ang nakalagay lang dito is capsule na wala yung character. Although kahit wala yung character, yung default character niya mag-play. So ngayon, since kompleto na yung ginawa natin na animation blueprint, animation RBS stands for blend space. And since okay na yung lahat, ngayon si BP_James, idadrag mo palabas para lumabas yung character. So ito na yung magiging view. So ito na. And wag nyo din kakalimutan pala pag doon sa details or makikita nyo yung settings banda dito.
ito yung details. Tapos type nyo yung auto-possessed or ano, and auto-possess, and select mo yung player 0. So, yun na. For the demo. Ito yung ginawa ko. Pero play ko na lang din siguro dito, sir. Okay, sige. Hindi ko so, ito yung ginawa ko before. Sorry, medyo malang kasi hindi optimize. So, ito rin yung ginawa ko dati sa Accenture. Although may problema lang din sa texture. So, ito Pwede na. naman. Wait, napakita ko muna yung blueprint. So, ito yung sa sobrang dami niya ng skills or pag ano ng actions. Kaya importante din yung kanina sa sinabi ko na kailangan mo rin maglagay ng ganyan. Para at least pag binalikan mo, alam mo yung function na yun. Kasi minsan sa sobrang dami niya pag di mo nilagyan, ball na yan. So, ito yung para dito sa role. Para talaga siyang flowchart no? Yes, sir. Kaya ano. So, sinasabi ko kanina kung gumagana ba yung blueprint nyo. Tulad nyo. Huwag yung pa pala kalimutan to BPF, yung para dun sa debugging niya. Ayun no. Malalaman mga gumagana yung ano mo, yung blueprint mo kung may flow. Kapag mali yan, red yung line, no? Pag mali sir, hindi talaga siya gagana or wala siyang ano. Okay. Like work example siguro nito. Ayan sir. Pag hindi ako gumalaw, hindi magti-trigger yung sa triggered. Hindi mag-flow yung red line. Kapag ginalaw ko siya, ayan. Yun. Hindi ito sa ano. So ito yung ginawa kong game pala way back before. Hindi ko na rin matapos kasi wala akong time. Bigyan niyo ako ng time. Pero so ito siya. Ang problema sa texture Ito yung may stamina option din. Oh, sorry, medyo pangit yung UI ng ano ko. So, hindi ko na talaga siya matapos. Okay lang ba yung ganito, sir? Or play ko na lang yung video? Okay naman yan. Kung Okay, para ano dun man sa yung percent mo. Pwede mo rin i-play yung video after nun. No problem. Then, para dun sa AI naman pala. Although pangit yung animation niya, hindi ko pa kasi matapos. So, nababawasan yung character pala. Pero pwede naman tumakbo. And, isa din to para mag-regenerate din yung health niya. May blueprint din to. So, yun. Yung bar sa ilalim. Yes, sir. Tapos, may mana system din. So, lahat yan, Lahat siya, naka-print sir. Yes, sir. Even yung pag-open-close ng ano, ng na gate. ang pintuan naka-blueprint din, sir. Mm. So, ito siya, sir. Medyo madami kasi. Yan, katulad yan. Luma na kasi ito, sir. Hindi ko naayos. So, ito yung para dun sa AI. Blueprint ng AI. Papaya tayo. Ito yung blueprint ng AI. So, naglo-loop din yung animation niya. Ito para makapag-roam. AI, para sundan yung character. Sample. Tignan mo ako.
So kung gusto mo ng mas maraming interactions, dapat mas marami kang nakahandang movement. Tapos yung movement na yun, mas maraming organized na blueprint. Yes po, sir. Hmm. So, yun. Play ko na lang din po yung mga video para ano. Sige. So, ito po pala yung actually latest project ba to? Actually, ginawa ko siya year 2014 bago ako ma-hire as 3D designer ng TCU. Sige. Full screen mo nga para makita ng lahat. Pero Yan. medyo pixelated, sir. Mabagal yung internet. Okay lang. Kung may video ka locally, okay lang na i-play mo. Sige, kwento ka lang. So, yan yung ginawa ko before. Medyo kulang din yung element. Hmm. Medyo magulo lang din siya. Kasi magulo din. Organized nga eh. Yes, sir. Ayan, ang pangalan pala ng game niyan is na-nerf na siya yung, so mapapansin niyo may similar character. Hmm. Siya yung na-nerf na Kratos Ah. na tagutom. Kasi ang pahit niya. Eh, di ba si Kratos sir mamasel-masel? Oo. Malaking tao. Ayun na-nerf po. Ayan yung helmet pala ginawa ko, 3D model ko din pala yun. Yan. Saka yung shield na yun, ako din nag 3D model. So, yun. Actually, may detection din to, hindi lang siya gumagana. Kasi nagka-problema. Ayan yung detection dito. Hmm. Ayan sir, naka-blueprint din yan. Lahat siya naka-blueprint base. Mhm. Ilan naman sir? Ganda. Hindi nga sir, maganda po ba? Hmm. Kala ko hindi po eh. Hindi, sir. Ay ano din siya, tinitigan na may ano to eh. Gaano katagal bago at least makabisado mo yung basic ng blueprint? Di ko sure sir eh. Kasi ako madalas yung pinaulit-ulit. Dati, way back nung nasa Accenture tayo sir, para maano ko siya. Create ako ng create. Noon sa laptop natin sa Accenture, create lang din ako ng create ng project para at least matutunan ko lahat ng function. Hindi ko masabi kung gaano katagal eh. Mahirap din kasi maano. Medyo madilim. Wala siyang ano. Dahil may ulang collider. Yung mga collider mo rin ba Actually, yung bahay na yun na isa na walang may collider, yan eh. Dinownload ko lang din sa Sketchfab. Hmm. Eh minsan pag ganun, ayusin mo pa yung collider, medyo hassle pag inayos mo yung collider. Unlike doon sa galing Unreal Engine mismo, ayos na yung collider niya. So, yun pala yung para dun sa blueprint ng AI yung kanina. So, important talaga sa blueprint kung gusto mong matutunan, kailangan kompleto na yung assets mo, resources mo. Yes, sir. Nakahanda na lahat para ang mind mo na lang nakatutok dito sa blueprint. Hindi mo na problemahan yung assets. Napoproblema yung mga assets. Oo. Tsaka mas maganda rin kung gagawa ka ng game, sir, at least paano may concept ka na. Kasi yung ginawa ko especially yung pinakita ko kanina, ginawa ko lang siya eh, wala akong concept, wala akong ano. So, hindi ko na rin siya ma-continue kasi wala akong masyadong naisip na idea kung ano pwede ko idagdag doon. Unlike kung may concept ka na, pwede mo na siya gawin lahat or pwede mo siyang tapusin kasi may concept ka na, nakalatag na lahat ng ano. So, yun. Play natin yung next video. Ito yung ginawa ko dati. Sige nga, full screen mo nga. Na parang trailer. Tama ba? Sige, full screen mo para makita ng lahat. Yan.
Agad sir. Ano na? Agad. Ah, oo nga. Yun, naglo-load na yung ano. Ito, wait lang sir. Play ko na lang din yung video. Sige, For a while lang sir. sige lang. Yes. Tingin ko yung nag-trigger sa'yo para ma-accomplish to yung passion mo. Yes sir. Talagang self-motivated ka na matutunan to. Actually sir, halo-halo ako eh. Pero hindi ko talaga minsan nagugustuhan ko mag-develop ng game, pero minsan gusto ko mag-interior design. Pero ang ang end goal ko lang talaga sir maging piloto. Pagka since wala pa yung opportunity para sa akin, hanap muna ako ng pinaka mag-excel muna ako. And then siguro pag kung may hiring na, sana, hopefully, yung balik na ako sa piloto sir, kung meron ng opportunity para sa akin. Tsaka kung para sa'yo na yun. Kung di pa para sa'yo, hindi pa para sa'yo. Medyo magulo lang din. So ito na nga po pala yung video. Sige, play natin. Yeah. Trailer guys. Oo. Maganda eh. Lahat yan actually sa free lang, sa Sketchpad, tsaka sa Unreal Engine mismo. Yeah, so yung mga nanonood dyan, kung gusto niyo ng quick learning, na depende sa field of interest nyo. Kung gusto niyo interactive kagad yung environment or characters, yan, start with Blue Freak. Yeah. Di ko nag-play yung isang video kasi ayun din yung nasa ano ko eh. Okay, sige. Ito yung parang initial na lang dun na Environment. design. So yun. And then so yung para dun naman sa creative learnings ko, as a 3D artist, I've learned that creativity is just about creative idea. It's about the problem solving. Parang dun sa pag-create ng low poly, hindi mo naman kailangan masyadong i-detail. And also, never underestimate the power of good reference image and clean topology. Pag sinabing clean topology is malinis yung mesh. Kasi pag hindi masyado maayos yung topology, mahirapan ka i-animate or mahirapan ka i-rig yung character mo. And para din naman sa technical learnings ko is I learned the importance of clean topology and efficient UV mapping and creating optimized assets for both real-time and pre-rendered workflows. So, words of wisdom. As a 3D artist, Unreal Engine can feel complex at first, but with patience and practice, it gets easier. So yun, especially kung bago ka lang din sa Blueprint, actually bago lang din naman din talaga ako sa Blueprint. Hindi ako ganong kasi since hindi naman to yung main role ko, currently role ko, parang nag-aaral pa rin ako ng Blueprint para mas maintindihan ko pa lalo. So yun, kung gusto mo makatutunan lahat ng workflow sa Unreal Engine, doon ka lang din ng tutorial kagaya ko, mas maintindihan mo lang din. And also, magbasa ka lang din ng documentation para doon sa Unreal Engine or sa Blueprint. So yun, ano ba to sir? For inquiries, pwede mo naman ako i-reach out sa email na yan and LinkedIn. And yung portfolio, or kung gusto mong may enhance pa yung portfolio ko, suggest na lang po kayo. So yun, special thanks to unang-una si Sir Miker and for the buong studio ng Art Miker Studio, and especially dun sa asawa ko, si Annie Tito Riedo,
And lahat ng friends, workmates, and relatives, wash out sa inyo. Love you. And also the participants. Thank you. I love you all. Yun nga, kung may question kayo, Ayan. wash out na lang. Sige. Okay. I-unshare mo ngayon yung screen mo para punta naman tayo sa Q&A. Jadian, Ayan po. mga nagtanong. Ayan po, for the Q&A, before po tayo mag-start, may nag-comment po si Michael Turquesa. Sabi niya, thank you for designing our interior house, JM. We're so glad that we got a great designer with realistic mindset. More projects to come. Wow. Ayun yung bayo ko, sir. So, Gano'n. ayun. Wash out Salamat. sa'yo, kuya. Love you. Ah, Ayan, may nagtanong po, how many months it takes to be comfortable sa Unreal Engine? Sabi ni Braculus. how many minutes Um, now? Actually, kung aralin mo siya, siguro about malawak kasi ang Unreal Engine eh. Mm. So, possible. Kung may specific area ka lang din, kaya mo siyang matutunan or kung araw-araw mo naman ginagawa, kaya mo siyang matutunan ng di ko talaga pero ang estimate ko, mga 2 months. Ewan ko, Mm. sir. Yun ang estimate ko ng 2 months. Oh, So, pwede na yun. thank you for the question po. Ayan, next po, may nag-comment din, Mysol. Ano po specs ng PC gamit nyo? Yung specs ng actually high-end to eh. Ay, hindi ko naman sa high-end, pero maarte kasi ako sa pagdating sa specs. So, ang currently ang GPU ko is RTX 4080 Super. Mm. And planning to upgrade sa 5080 kung papayagan ng asawa. Custom ba yan? Kaya, Custom ba yung PC mo? yes sir, opo. Ah, Ako lang din nagbi-build, so mahilig din ako mag-build pala din. technician ka pala dati, no? Yes sir. Oh, kaya So, pala familiar ka din. Yes, sir. So, ang GPU ko is 4080 Super, planning to upgrade sa 5080 kung papayagan. And for my CPU is 5700X 3D. And for the RAM is 48 gig. Hindi mo naman, actually kung mag-aaral ka ng blueprint, especially kung magpo-prototype ka lang din ng game para do sa features, mas okay lang din mag low-end PC kasi kung gusto mo matutunan pati yung level design and kukuha ka ng mga free assets, usually ang mga free assets is mabibigat yung size or hindi maayos yung topology. So, yun, kailangan mo din medyo high-end yung PC. Mm. Thank you for the question po. Pero download nyo na lang muna yung mga low poly, no? Kung gusto. Yung mga low poly, sir. Mm. Sige, next question, Jalian. Nakamute ka, Jalian. Yan. Ayun, sorry. From Ate Game Dev, ano po ang kailangan kong i-prepare sa sarili ko bago ako mag-aaral ng blueprint? Siguro para dyan, kung mag-aaral ka ng blueprint, mas okay yung sa YouTube lang kasi ako natuto ng ano eh. And actually, nag-enroll din ako sa Udemy ng Unreal Engine. Although hindi ko pa natatapos. So yun, kung magsisimula ka, kung gusto mo i-prepare lahat, alamin mo muna kung ano yung gusto mong aralin muna. Especially kung gusto mong, sa ginawa ko kanina, kung gusto mong from scratch aralin yung pagko-customize ng character, doon ka muna mag-prepare. So yun. Thank you for the question. Ayan, next question daw. Paano po magsimula sa blueprint kung zero knowledge ako? Parang Thank you for ganun din. Thank you for the question. Siguro kung magsisimula ka sa zero knowledge, ang ma-advise ko lang din talaga dyan, yung katulad din na sinabi ko is magbasa lang din ng Unreal documentation, or much better kung hindi ka mahilig magbasa, manood ka lang ng video sa YouTube para doon sa tutorial. Pero ikaw, paano ka nagsimula? Nanood ka muna or nagbasa ng documentation?
Ako kasi sir, hindi ako mahilig magbasa eh. More on video na lang talaga ako. Mm, So kung pag naano ko na yon, halimbawa, ang workflow ko kasi pag mag-aaral, yung video muna, gagawin ko muna siya ng paulit-ulit. mm, Tapos kung may mali ako magawa, babalikan ko yung video na yun. Basta ganun lang yung routine ko sir, paulit-ulit. Hanggat sa malaman ko kung ano yung function talaga nun, bakit hindi gumagana. So yun. Next question po. From Kuya Kit Dev po, may sistema po ba na para hindi maging sobrang gulo ang blueprint graph? Yes po. Thank you for the question na din po. So yun, para hindi magulo yung sistema, kagaya sa pinakita ko yung sa comments, lalagyan mo siya ng comments para hindi ka lito kung para saan yung function na yun. So yun. parang nag-iiwan ka lang ng note, no? Yes sir, yun Sa yung mga purpose ng ginagawa. comment. May ano ka, may reminder ka or guideline doon. Yes po. And next question po, paano po mag-loop sa blueprint? Like, for example, paulit-ulit na animation. Yung ganyan is may setting siya eh. Pero sorry to be honest, hindi ko kabisado yung yung blueprint na yun. Pero may mismong setting siya. Kung gagamitin mo sa character mo yung looping or sa AI na looping, may specific setting siya. And hindi ko nakalimutan ko na yung mismong yung option na yun. So, ayun. Sige, check na lang natin sa Dalawa. online. Meron namang direct documentation Yes po. sa Unreal. Okay. Yan na. From Pau Pixel Place, kailangan po ba marunong din ako ng C++ kahit blueprint user ako? Actually, kahit ako personally, dati akong nag-aral din ng Unity and C# yung gamit sa Unity. At first, medyo na-confused ako sa C#. So, mas pinili ko yung visual scripting sa sa Unity. Kaya lang din ako nag-transition sa Unreal Engine. Mas realistic yung graphics ng Unreal Engine. So, ayun, kahit hindi mo napag-aralan yung C++, ang blueprint or visual scripting is for beginners friendly. So, yun. Thank you po dun sa question. Sige. From Unreal Test, posible po ba gumawa ng isang buong game gamit lang ang blueprint? Actually, yes. Yung ginawa ko is lahat yun is naka-blueprint. So, posible naman siya. Pero mas advisable, hindi ko sure mismo sa ibang publisher kung kasi usually sa nakikita ko para makapag-apply sa mga ganun, kailangan mo pa rin mag-aral ng C++. Although, posible makagawa ng buong game gamit yung blueprint. So, ayun. May nagtanong po ulit sa chat, from Braculus ulit. Competitive po ba sa UE industry or let's say normal pa lang since mahirap aralin ang UE? Actually, napaka-competitive ngayon sa makapasok as game dev. Kasi halos lahat kailangan may consider na marunong ka mag C++, marunong ka mag 3D, marunong ka mag C#, or marunong ka mag animation. Kaya hindi rin ako nakapasok sa ganong industry kasi marami silang hinahanap na skill set. So, I think hindi pa ako bilang doon. So, ayun. Thank you for the question po pala. Baka Next naman naman po, from Bang 3DX, may limit po ba ang pwede kong gawin gamit lang blueprint? siguro, oo, may limit siya with regards dun sa actually, hindi ko pa na yung buong limit yung limit ni blueprint. Pero alam ko may limit siya, kaya madalas yung ibang industry, mas prepared din nila marunong ka sa blueprint
marunong ka din sa C++. Hmm. So, I think meron naman siyang limit. Pwede mag-coexist yung dalawa niya, no? Sa isang project. Oh, sir. Kasi may nakikita akong tawag dito, company na at least marunong ka sa Blueprint or marunong ka rin sa C++. Parang gano'n. Ayun, sir. Next question po from Christian. What is the new Lumen feature in Unreal? Sorry, hindi ko na masagot yan kasi hindi na ako masyado familiar ngayon sa Unreal Engine. Okay, sorry po. Yan, iba yung area of expertise ni John Michael. More on blueprints. Marami kasing field yung Unreal. May pwede kang mag-rig dyan, kang mag-animate. Pwede ka rin mag-produce ng interactive assets. And then, kagaya ng blueprint. So, ang daming means para... So, nasa inyo na yan kung ano yung direction ninyo. So, pwedeng rendering using lumens or pwede rin sa blueprint scripting or pwede rin ka rin direct development talaga. Depende sa directions yun. Go ahead, Jalan. Ayan. Next naman from G Game Maker. Ano ang pinakamagandang paraan para i-handle ang character stamina para sa actions tulad ng running o jumping gamit yung blueprint? Siguro dyan para sa stamina action. Parang yun yung pinakita mo kanina eh. Sir, meron nga. Yung nababawasan ng life. Parehas ng base system na yun. Ay, di, nababawasan mismo ng stamina, sir, pag actually, pag nagro-roll or attack, may stamina system din yung ginawa kong game. So, May special blueprint ba yun? yes, sir, meron po. Hindi ko rin din napakita kanina. Kasi medyo magulo na yung blueprint na yun eh. Although meron siyang blueprint for stamina. So lahat yung pag once na na-reach niya na yung dun sa running or nababawasan na yung stamina, so mag-walk na lang siya. Anong hanapin ng mga users dun sa blueprint para ma-direct sila dun sa feature niya? Sorry, sir? Saan nila hanapin dun sa blueprint para lumabas yung feature niya? Actually, hindi ko masyado kailangan ko i-share screen. Sige, share screen mo na lang para makipakita mo. Wait lang, sir. Ayan. Pwede mo rin share screen habang nag-explain ka para ma-visualize ng mga viewers natin kung ano yung yung mga settings na yun. So, nakikita niyo na yung screen, sir. Kaya naglo-load pa lang. Yan. So, ito yung para dito sa run or walk. Ito yung para dito sa stamina. Ito, yung stamina. Okay. Blueprint din to. Okay. Ito para magre-regen siya once na nag-stop yung character. Ano yung stamina na yan? Meron na bang settings yan na naka-default or Wala, sir, eh. Parang create mo lang yan? yes, sir. I-create mo din yung blueprint na to mismo. Okay, so ito yung blueprint na yan. Okay. So, Walay pala, mag-create ka ng event active. Or storm event. Saka siya magti-trigger dito sa run walk. Importante talaga dyan sa blueprint yung specification, ano? Yes, sir. Hindi siya instant, kailangan specific talaga. O sa stamina, ito dapat yung mangyayari. May sarili kang logic doon. Gaano karami mababawasan sa'yo habang tumatakbo, ito dapat yung logic niya. So, hiwa-hiwalay na blueprint yan. Yes, sir. Ganun din yung mga damages, di ba? Yung mga life. Yes, sir. Meron din siyang damages, sir.
Katulad kanina na pinakita ko. Para dun sa healing. Oo. So, ayun. So, Okay. Sige, wag mo munang i-unshare yung screen mo. Ay, sorry. Baka may mga tanong pa na baka pwede mo maipakita dyan. wait lang. Anong next question natin, Jelian? Next naman po from Bebang. Paano ko i-set up ang blueprint system para sa character interaction sa environment tulad ng pag-open ng doors o pag-pick up ng objects? Actually, meron din dito tayo sa ano. And hanapin ko lang yung specific na ano. Meron yun. Hold on. Specification talaga yung key niyan sa Yes, sir. Oo. Hindi siya magiging ganun ka-interactive kapag hindi mo sinabi kung ano yung magiging behavior niya. Ito ang gagawa talaga. Bawat, Yes, sir. Ito yung bawat ano. pinto ang bumubukas, bawat lakad, pag napagod yung character mo, may blueprint siya na sarili. Importante yan. Yan. Ito yung blueprint nung para dun sa gate. So, ito. Once na pumasok ka dito sa collider na to, tsaka magti-trigger itong ano. Ito siya. Tsaka siya magti-trigger. Pag pumasok na yung character mo sa collider. Then, ito yung para sa delay. So, pag pinrest ko siya, magpe-play yung timeline. Kahit pa paano may animation or delay para dun sa ano, pagbukas, open and closing ng door. So, ayun, sir. Yung pagbukas niyan, ano yun? May rig and animation na yan? Or Wala siyang animation, sir. Pero, based din siya sa blueprint. blueprint din? Ito yung para dun sa animation, sir. Yun yung pinagkaiba niya sa character. Oo, sir. Okay. Pero syempre, mga simpleng animation lang yan, di ba? Yes, sir. Pagbukas din, for example, pwede naman natin i-play. Ayan, no? Ito yung sinasabing pag hindi optimize yung ano. May makikita tayong tracing geometry na meron over budget. Ibig sabihin, na-reach nyo. Ito yung animation, sir. Although simple lang siya. So, makikita nyo, no? Ito yung sinasabi ko once na gano'n sa collider, tsaka lang siya magti-trigger. So, pwede mo na i-press siya. Same din dito. Ayun yung sa stamina system, pag na-reach niya na yung ano. Oo nga, yung sa magbabalik paano. lang siya. Oo nga. Ito, sir. Para doon sa gate na ano. Kung meron kang animation na napapagod, pwede mo siyang lagyan ng blueprint. Ng animation blueprint, sir, pwede mo ding i-set up. So, ayun po. Okay. Next, Yalian. Next naman po from 3D Wizard. Pwede bang gamitin ang blueprints para mag-react ang character ko sa mga specific triggers o events sa game world? Tulad ng damage yes. o enemy? Yes po. Actually, meron din tong ano, yung kanina pinakita ko sa ano, para dun sa damage ng AI. Play ulit natin. Sorry, medyo na ano kasi yung texture nagkaka-problem. Okay lang yun. Makita lang natin yung behavior. Yan, maghanap tayo ng kalaban ngayon para magkaroon ng damages. Yan na ba yung kalaban? Yes, sir. Ito. Yan, nagre-react nga siya. Stagger siya. Kapag namatay, may natin Super Mario. Ano yung mga spear na nakikita natin? Basic attack lang to eh. Namatay talaga.
Tapos may skill din pala. Tama, nakalimutan ko sa. Ah, yung VFX is libre din sa Unreal Engine. So drag and drop lang din yun. Although may blueprint din pala yun, sorry. So ayun po, next question po. Okay. Next from Meshmaker. Paano ko may implement ang AI-controlled characters na makikipag-interact sa player character gamit ang blueprint? Yes, thank you po dun sa question. Kagaya din ng sinabi ko, para makapag-interact, kailangan mo rin ng blueprint. So, para dun sa AI, ito yung dun sa kalaban kanina, ito yung sa mutant. Ito yung collider. Para mag-interact ka na mag-damage yan siya, naglagay din ako ng parang blueprint dito para makita kung once na dumikit yung player dito, mababawasan siya ng damage. Just a specific part na yan. Yes, So, sir. Mm. Mm. So, ito yung blueprint para dun sa AI. And for the looping, dito. Ito yung sa looping eh. Dito. Looping. Ito yung para dun sa looping ng animation na para magro-roam yung character pala, sir. Ito yung option na yun. So, ayun po. Okay. Next question. Next question from Braculus ulit. May general language ba ang blueprint? Like for example, kapag nag-aral ka ng blueprint in UE, madali na lang mag-transition sa Houdini nodes or blueprint? Ay, pag Houdini, para mas ma-advance ata ang Houdini. Although hindi ko pa siya napag-aaralan, pero based sa mga naririnig ko, mas advance ata ang Houdini. Marami ng software kasi yung gumagamit ng nodes eh. Kahit yung Maya nga eh, sa Autodesk. Eh. Ano na rin po ba naman? Okay. Yun po. Next question. Next question po from DevPH. Paano ko i-handle ang character movement limitations gamit ang blueprint? Tulad ng kapag hindi makagalaw ang character dahil sa injury o special status. Yung sa inventory, first of all, thank you po pala doon sa question. And for the inventory po pala, hindi ko pa siya nagagawa, pero yung different kinds of weapon na may equip is actually nagawa ko na. And ito yung sample nung paano ba yun to? Yung ba yung may sword kanina? May axe? Yes sir, opo. Mhm. Ito yung para mag-equip yung pag-pick up, drop ng item. And for multiple weapons, ito yung isa. Yung para dun sa sword, Hmm. and para dun sa axe. So, kung ipi-play natin yun, Ano yan? Separate na blueprint bawat weapon? yes sir, may Okay. blueprint din and pag-pick up din. So, ito yung sword. So, ito. Yan. So, pag-draw niya and sheet, Hmm. para maka-equip din ng pangalawa, ito yung para dun sa axe. Hmm. Para dun sa axe. So, once na dumikit siya dun, mag-trigger na yung ano. Dami talaga, no? Para sa isang character lang, no? Dami, Yes, sir. dami Pag blueprint. marami kang ina-implement na feature nga, mas maraming blueprint. Hmm. So, ayun. Importante talaga, organize ka. Sige. Ay, may lakad din pala to. Next question po. Last question na ata yun eh. Tama ba? Ah. Yan. Opo, pero may humahabol lang daw po. Okay, sige. Last question lang. Ah, From Braculus ulit. May advantage ba ang pagiging UE user sa Pinas or nakafocus lang palagi sa ibang bansa in terms of job or freelancing? Sa mga freelancing, yung mga dati kong kawork is
Ang work niya na rin ata ngayon is Unreal Engine, pero mostly for animation. So yun, for game development dito sa Pilipinas, hindi ko din kasi sure kung merong ano eh. Yung part na yun, yung masasagot ko yun. Yan sir, kasi hindi ko talaga maano. Sige. Nowadays, since nag-start yung pandemic, na-realize na maraming studio sa gaming industry na they can actually work together globally. Although pinapractice na rin yun ng ibang company since 2008, yung mga remote work, mas naging aggressive itong pandemic period kasi walang choice yung mga tao. So, ang kagandahan yun is nag-open yung opportunity sa lahat. As long as na meron kang syempre right equipment, access sa internet, you can get opportunities. Maraming openings ngayon, Southeast Asia or sa Europe and even US and Canada as well, na naghahanap ng mga Unreal developers or mga artists or even technical artists na may knowledge and skills sa Unreal. And I expect nyo lang most of the game engines, Unreal man yan or hindi, pagdating dun sa actual, it's gonna be highly customized. Okay. So very important yung initiative mo na laging may natutunan, laging willing matuto. Okay. So yan, gagaya nito, tinuro ni John Michael yung sa blueprint. Marami pang aspect ng blueprint na kailangan pang matutunan, and it will never end as long as you have hungry to learn. You're in good standing. Ayan. So thank you so much, Jan, and that was a very very good presentation, and I hope yung mga nanonood sa atin natututo. Basic pa lang yun. Tutukan po kayo, please. Pero maraming challenges. So important talaga na na if you don't start now, then kailan? So huwag kang matakot na magkamali. So mga nanonood dyan, keep learning. So thank you so much, Jan. Thank you din po. Okay. And special thanks na rin kay Dr. Ethel Chua Joy-Ong and kay Sir Rafael Cabredo, as well as kay Dr. Neil Gallego na rin, and kay Mark Anthony Hernandez and kay Mark Joseph Nepes. Maraming salamat rin po sa ating sponsors, Artmaker Studios, De La Salle University College of Computer Studies and Game Lab, UPLB Computer Science Society, UPHSL College of Computer Studies, and DevCon Manila Chapter. Yeah, so reminder din, so mga interested maging guest speaker, student ka man, independent developer, or professionals, startups, mga hobbyists, as long as you have any cool Unreal projects, something that you want to share, lahat ng mga natutunan mo, we are inviting you guys to be one of our guest speakers. So just email us at community@unreal.ph. You can also follow us sa aming mga social media channels. Lahat po yan Unreal PHL, and you can also join our Unreal community and Discord. Yeah.